Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig na fans at siyempre sa inyo po, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Michelle at gusto ko po sanang i-share ang karanasan ko noong mamatay ang nanay. Ako po ay nakatira sa puder ng asawa ko, kaya nang mamatay si nanay ay bumisita kami ng anak ko sa Pangasinan nang magkaroon ng padasal para sa 40 days ni nanay. At nung gabing iyon ay nangyari ang katakot-takot na pangyayaring hindi namin makakalimutan. Pababa po ang daan kung saan nakatira ang nanay ko at madadaanan muna ang kabahayan na palagay ko'y magtatagal ng halos 1 minutong paglalakad. Halos nasa dulong bahagi ang bahay ng nanay ko. Kasunod nito ay ang bahay ng aking auntie. Habang natutulog kami ng aking anak ay nagising ako dahil nakarinig ako ng katok sa pinto. Nilibot ko ng tingin ang paligid. Nakita kong wala si auntie na kanina lang ay natutulog sa kama kasama si uncle. Nasa iisang kwarto lang po kasi kami. Sa sahig kaming mag-ina natulog at meron kaming kulambo. Bago po makapunta sa bahay na tinutulugan namin ay madadaanan ang isang poso kung saan doon kami nag-iigib ng tubig. Habang naririnig ko ang mga katok sa pinto ay ginigising ko na ang aking anak. Medyo nakakakilabot po kasi ang mga katok na yon. Mabagal na parabang nagbibilang bago muling sundan ang unang katok. Nang magising na ang anak ko, ay tinanong ko siya ng pabulong kung naririnig niya ba ang kumakatok. Pupungas-pungas siyang tumango sa tanong ko. Pagkatapos ay hinintay namin kung sino ang magbubukas ng pinto at papasok sa kwarto. Maya-maya po ay mas lalo kaming natakot. Naririnig na namin kasi na parang binubomba ang puso. Madaling araw na po kasi at wala namang mag-iigib ng ganoong oras. Nang matapos ang pagbubomba sa puso, ay nakarinig kami ng mabagal na paglalakad papunta sa aming tinutulugan. Dinig na dinig ko po ang mabibigat nitong hakbang. Doon na ako nagsisigaw dahil pakiramdam ko ay ibang tao ang gustong pumasok sa kwarto. Narinig ako ng pinsan ko at dali-daling pumunta sa amin ng anak ko. Mabilis na pumasok ang pinsan ko sa kwarto at tinanong kung napapano raw ba ako. Inakala po niyang hinihika daw ang aking anak. Umiling ako sa kanya at hindi makapagsalita ng maayos. Pautal-utal kong tinanong kung nasaan sina auntie at uncle. Sinabi niyang maaga raw silang nagpupunta sa palengke para mamili. May kalayuan po kasi ang palengke sa aming lugar. Tapos tinanong ko kung sino ang nagbobomba ng poso. Nakakunot ang noo ng pinsan ko na parang naguguluhan siya. Sinabi na lang niya na baka raw nananaginip lang ako. Kinaumagahan ikinuwento ko sa kanila ang buong nangyari. Nagulat sila. Ang sabi nila, kausapin ko raw ang nanay ko dahil baka siya ang nagparamdam sa akin. Ganoong oras daw po kasi kung mag-ipon ng tubig ang nanay ko noong nabubuhay pa siya. Huwag ko raw takutin ang aking sarili. Sir Jupiter, dama ko rin ang takot dahil noon lang ako nakaramdam ng ganoon. Pero dahil inisip ko na baka nga ang nanay ko yun, kinausap ko po siya sa may poso. Sinabi kong huwag nang magparamdam sa amin ang apo niya at ipagdadasal ko ang kanyang pagtawid. Nang matapos po ang dasal namin para sa nanay ko, ay umuwi na po kami ng anak ko sa lugar namin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sir Jupiter, marami pong salamat sa pagbasa
sa aking kwento. Mga babae sa poso. Magandang gabi sa lahat at lalong higit sa mga masugid na tagapakinig. Isang napakalaking karangalan na makapagbahagi ako ng kwento tungkol sa aking karanasang kababalaghan at katatakutan. Ang istoryang ito ay naranasan ko noong ako ay nakatira pa sa dati naming bahay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Teresa mula rito sa Balayan, Batangas. Ako po ngayon ay 25 taong gulang na. Walang asawa at hindi ganoon kaalwa ng aming buhay, kaya naman hindi na ako nakatungtong ng kolehiyo. Sa ngayon po ay nagtitinda ako ng mga gulay sa palengke. Ito lamang kasi ang ipinamana ng yumao kong mga magulang. Nang mamatay sina nanay at tatay ay mag-isa na akong namuhay sa maliit naming barong-barong. Nakapangasawa na kasi si Kuya Brian, ang nag-iisa kong kuya, at lumipat na sila sa bayan dahil doon sila nagtayo ng negosyong talyer. Magmula nang maging solo na lang ako sa dati naming bahay, ay dito na nagsimula ang mga kabalaghan at katatakutang aking naranasan. Nakaririnig ako ng mga kaluskos sa aming lababo na parang may naghuhugas ng mga plato. Kung minsan ay may mga kaluskos naman na parang may naglalakad. At mula sa hindi kalayo ang poso ay nadidinig kong tila may nag-iigib at nag-uusap tuwing pasado 12:00 ng hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Bago ang lahat ng ito sa akin, kaya noong una ay naisip ko na dalalan ito ng kalungkutan dahil wala na akong kasama sa bahay. Sa totoo lang kasi ay hindi ako naniniwala sa mga aswang, engkanto o multo dahil lumaki kaming sanay sa dilim dahil liblib ang aming bahay. Gasera lang din ang tanglaw namin tuwing gabi. Matapos kong maging mag-isa sa buhay ay napatunayan kong mayroong mga hindi pang karaniwang nilalang at bagay na kasama natin. Totoo sila at hindi gawa-gawa lang. Isang buwan pagkamatay ni nanay, pauwi na ako ng bahay galing sa palengke nang masalubong ko si Kunching. Isa siya sa mga suki namin sa palengke. Binati niya ako kasabay ng tapik sa balikat. Nahirapan daw siyang hanapin ang bahay namin. Mabuti na lang daw at nakita niya si nanay malapit sa may poso namin. Sinabi pa niya na nauna raw pala itong umuwi sa akin. Naiabot na niya ang hinihinging serpentina ng nanay ko. Nagtaka ako noong sabihin niya yun, kaya hindi agad ako nakaimik. Kinausap niya ulit ako at sinabing, sabihin ko raw kay nanay na pasensya na at ngayon lang niya naihatid ang halamang gamot. Pagkatapos po noon ay nagpaalam na siya dahil gagabihin daw siya sa daan. Pagkaalis po niya, Sir Jupiter, ay nagmadali kong tinungo ang poso pero wala akong nakitang tao roon. Kaya naman patakbo akong umuwi ng bahay. Nagulat ako nang bahagyang makita sa mesa ang supot na naglalaman ng serpentina. Kinabukasan nang bumili si Aling Kunching, ay kinumpirma ko sa kanya kung si nanay ba talaga ang napagbigyan niya ng serpentina. Nang kumpirmahin niyang si nanay nga raw, saka ko na ibinalitang 1 buwan ng patay ang nanay ko. Sir Jupiter, sa takot po niya sa sinabi ko, ay hindi na siya bumili uli sa akin simula noon.
Lumipas pa ang maraming linggo. Hindi naman ako nabagabag sa nangyari kaya naging normal pa rin ang lahat para sa akin. Nagpatuloy lang ang mga kaluskos na naririnig ko sa lababo, ang mga kaluskos ng paa at mga maingay na nag-iigib sa poso tuwing madaling araw. Hanggang sa may pagkakataong sinubukan kong silipin kung mayroon nga bang talagang tao sa lababo. Patayo na sana ako noon para pumunta sa lababo nang biglang may tumalon na pusang itim sa bintana ng tinutulugan ko. Nakabukas lang kasi yun para palaging pumasok ang hangin. Sa gulat ko ay napamura ako at naihagis ko pa ang gasera na muntik sumunog sa bahay. Natawa na lang ako na nainis sa sarili ko dahil nagiging bigla akong magugulatin at matatakutin dahil sa mga nangyayari. Saka ko napansin na wala na ang mga ingay na istorbo ko ata sa isip-isip ko. Ilang araw ang nagdaan pagkatapos noon ay pasadyang dumaan si Kuya sa palengke para kumustahin ako. Naikwento ko rin sa kanya ang naging karanasan ko at ni Aling Kunsing sa mga nakalipas na linggo. Tila hindi naman nagulat si Kuya Brian sa aking mga ikinuwento. Nagsabi lang siya na palagi akong manalangin at mag-ingat. Pinayuhan niya rin ako na lumipat na sa bayan at ibenta na lang ang aming bahay. Para lang matigil siya ay nagsabi na lang ako na pag-iisipan ko. Lumipas na naman ang gabi. Kinailangan kong bumangon ng maaga dahil maaga rin kaming maghahango ng mga gulay. Pasado 3:00 nang mag-ayos ako at maglinis ng katawan para makalarga na. Subalit dahil sa ubos na ang nakaimbak na tubig sa banyo ay saglit akong pumunta sa poso para mag-igib. Binitbit ko ang gasera dahil nawalan ng baterya ang flashlight na lagi kong ginagamit tuwing maglalakad ng gabi. Habang naglalakad papunta sa poso ay bigla na lang sumagi sa isipan ko ang babaeng napagbigyan ni Aling Kunching ng serpentina. Naisip ko yun dahil nadinig ko na naman kasi ang tila nag-uusap sa bandang posohan. Nang malapit na ako roon ay naaninag kong may 2 babae na nakatalikod sa akin at nakatayo ng paharap sa poso na tila nagbubungis-ngisan. Nakasuot sila ng mahabang puting bestida, mahahaba ang buhok at parang bang mapuputla ang kutis. Mga nakayapak lamang sila at basa rin ang damit, pati ang buong katawan. Nakaramdam na ako ng kilabot noon. Alam ko na hindi sila pangkaraniwan, subalit hindi agad ako lumayo. Nanaig pa rin kasi sa akin na makita kung sino-sino nga ba ang mga taong nag-iingay sa poso tuwing madaling araw. Iniangat ko ang gasera at itinapat para mas maaninag ko sila. Nagsalita ako at tinanong kung sino sila. Pagkatapos kong mangsalita, ay bigla silang nanahimik. Nanatili naman ako sa aking kinatatayuan habang nakaangat ang hawak kong gasera at sa kaliwang kamay naman ang balde. Inulit ko ang pagtatanong, subalit hindi pa rin sila kumibo. Kaya naman nagpasya na akong humakbang papalapit. Pero bago pa ako makahakbang, ay bigla na lang humangin. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa malamig na hangin. Sinabayan pa ng pagaspas ng mga dahon sa puno at mas lalo akong kinilabutan dahil ang gasera ay nag-andap-andap pa ang ningas. Napatingin ako sa poso. Naaninag kong nakaharap na ang 2 babae sa akin, subalit hindi ko makita ang mukha nila dahil nakayuko sila at natatakpan ang mukha nila ng basa nilang buhok. Mas lalong nanindig ang balahibo ko nang tuluyang namatay ang gasera. Agad ko itong sinindihan at laking gulat ko nang pagbalik ng liwanag ay nasa harap ko na ang 2 babae. Pagkatapos ay bumangis-ngis sila.
pero hindi ko pa rin makita ang mukha. Hindi agad ako nakakilos, dala ng matinding takot at pagkabigla. Nang mahimasmasan, ay napamura na lang ako. Dala ng nerbiyos, ay naihagis ko ang balde at parang nagalit ang mga babae dahil sa ginawa ko. Huminto na naman sila sa pagbungis-ngis. Napalitan yun ng ungol. Parang isang aso na handang manakmal. Palakas yun ng palakas hanggang sa manuot sa pakiramdam ko ang galit na meron sila. Nang mapagtanto ko yun ay naisip kong ihagis sa kanila ang gasera, subalit bigla akong hinawakan ng isang babae. Doon ay nakita ko ang kanyang mukha. Galit siya, nanlilisik at pulang-pula ang mata, maputla ang mukha niya at naglalaway pa. Hindi kinaya ng tapang ko ang kanyang mukha, kaya nagpumiglas ako habang sumisigaw ng saklolo kahit pa alam kong walang makaririnig sa akin ng oras na yun. Sa sobrang takot ay napapikit ako, napaluha at naihina rin. Nang makapiglas ay dali-dali akong tumakbo pa uwi ng bahay. Hindi na ako naligo sa sobrang pagnanasa kong makaalis sa lugar na iyon. Pumunta ako sa palengke na lutang dahil sa mga nangyari. Nang mag-umaga na, ay pinuntahan ko si Kuya Brian at kinuwento ang lahat sa kanya. Nagpasya kaming ibenta ang bahay sa murang halaga, subalit bago yun, ay pinabindisyonan muna namin ito, pati ang poso. Doon ko nalaman ayon sa iba naming kapitbahay na ang nakikiigib sa amin ay matagal na nilang alam na mayroong mga kaluluwang namamalagi sa lugar na iyon. Ikinuwento rin sa akin ni Kuya Brian na ayon mismo kay tatay, noong bata pa raw ako nang bungkalin daw ang lupa para tayuan ng poso, ay mayroong nahukay na 2 kalansay. Marahil yun nga ang mga babaeng nagpapakita sa poso. Kung ano man ang kanilang dinanas, ay sana manahimik na sila dahil sa napabindisyonan na namin ang lugar. Sa ngayon ay pansamantala akong nakatira kina Kuya Brian habang patuloy na nagtitinda ng gulay, naghahanap ng bagong bahay na titiran ko. Nawa ay maging aral din sa ating mga tagapakinig ang aking karanasan na kailangan din nating paniwalaan ang mga bagay na hindi pangkaraniwan. Hindi lang tayo ang nilalang na naninirahan dito sa mundo. Engkanto sa Poso. Sir Jupiter, ako po si John Art. Dito po sa amin ay may isang poso na pwede gumamit ang kahit sino. Ipinatayo po ito ng barangay namin dahil malayo kami sa bayan kung saan may linya na ng tubig. May ilan po sa amin na gumawa ng balon ng tubig para may sariling igiban. Masaya po dito sa amin, lalo na ang mga bata na nag-i-enjoy maligo sa poso. Tahimik po ang barangay namin at dahil magkakakilala ang lahat, ay masasabi kong wala pong krimen dito. Medyo bundok po ang lugar namin at maraming puno. Kapag umuulan, lumalabo ang tubig sa balon, kaya marami ang pumipila sa poso para mag-igib. Luma at gamit na ang poso kaya nagkaroon na ng singaw. Naging mahirap ang paglabas ng tubig. Kailangan pang buhusan ng tubig para sunduin ang tubig sa ilalim ng lupa at lumabas sa poso. Medyo matagal nga lang ang pagbobomba. Tiyagaan lang. Isang madaling araw, gumising kami ng kapatid kong si Eden para maagang mag-igib para makaiwas kami sa mahabang pila ng mga tao kapag nagtanghali na. May kalayuan ang bahay namin sa poso, kaya may dala kaming kariton.
Nakasakay doon ang lahat ng galon namin, pati ang mga timba at drum. Madilim pa po ito, hindi pa sumisikat ang araw, kaya maririnig ang huni ng mga insekto sa mga puno. Pati ang mga tandang na alaga ng mga kapitbahay namin. May dala kaming flashlight na debaterya para tanglaw sa daan. Wala pa po kasing poste ng mga ilaw. Habang papalapit po kami sa poso, naririnig namin ang mga ingay, parang mga babaeng nagtatawanan. Napakamot ako ng ulo dahil sa inis. Akala ko kasi ay nauna kami, pero may mas nauna pa pala sa amin. Matagal pa naman bombahan ang poso. Matagal makakapuno ng mga lalagyanan dahil mahina ang lumalabas na tubig. Sinabihan ako ni Eden na bilisan daw namin at pumila na. Baka raw kasi dumami pa ang tao, kaya itinulak ko ng mabilis ang kariton. Habang papalapit kami, naaaninag na namin ang mga tao sa poso. Mga kakaiba sila dahil sa suot nila na hindi kagaya ng sa amin. Ang mga babae ay mahahaba at magagara ang damit. Ang mga lalaki naman ay kakaiba rin ang suot. Mahahaba ang manggas ng damit at may guwantes pa sila. Ang sapatos nila ay patulis ang harapan. Matatangkad po sila. Parang ang saya-saya nila habang nag-iigib. Kahit madilim pa ang paligid ay nakikita namin sila dahil parang nagliliwanag ang kanilang suot. May ilan sa kanila na nakatayo lang na parabang nagbabantay. May hawak silang putol na sanga na pinalilibutan ng mga alitap-tap. Napahinto kami ni Eden at nagtanungan kami kung sino sila. Sabi ko ay parang mga dayo, pero taga saan kaya sila? Mukha namang mababait, kaya lumapit kami. Binati nila kami ng nakangiti. Halos hindi kami makapagsalita ng kapatid ko. Tinanong kami ng isang babae kung mag-iigib daw kami. Tumango lang ako, tapos itinuro niya ang poso. Nang tingnan ko ang poso, naggulat ako dahil malakas ang buga ng tubig. Ang ipinagtataka pa namin ni Eden, gumagalaw ang hawakan ng poso na para bang binubomba ito pero wala namang kumahawak doon. Napapitlag ako nang magsalita ang isang lalaki. Sinabi niya, punuin na namin ang mga lalagyan kasi malapit na raw silang umalis dahil magliliwanag na. Sa pag-alis daw nila, mawawala na ang tubig. Mahihirapan daw kaming mag-igib. Mabilis naming isinahod ang mga lalagyan namin sa poso. Tuwang-tuwa ako, Sir Jupiter, kasi napakalakas ng tulo ng tubig. Malamig ang tubig at napakalinaw pa. Habang nagpupuno kami ng mga galon, ay hindi ko maiwasang tingnan ang mga dayo. Mga kakaiba kasing tao. Noon lang ako nakakita ng kagaya nila. Nasa isip ko ay mayayaman sila. Pero bakit sila nag-iigib ng tubig? Nang makatapos na po kami sa pag-iigib, ay hinagilap ko sila. Parang malalakas silang nilalang dahil nabubuhat nila ang malaking drum. Pinapasan lang nila ito, pati ang mga babae ay nagpapasan din. Tumingin pa ang babaeng kumausap sa akin bago niya buhatin ang drum. Ngumiti siya na parabang nagpapaalam. Ngumiti rin ako at nagawa ko ng makapagsalita ng salamat po kasi hindi kami napagod sa pagbomba ng poso. Kumindat lang po siya at pagkatapos ay pinasan na ang drum na malaki. Ipinatong niya ito sa ulo niya at saka sumunod na sa mga kasamahan niyang naglalakad ng palayo. Tinatanglawan sila ng mga kasamahan nilang may dalang sanga ng kahoy na nagliliwanag. Tinitingnan namin ni Eden kung saan sila liliko. Pero tuloy-tuloy lang sila sa paglakad hanggang sa unti-unting lumabo sa paningin namin. Bago pa lumiwanag, ay naglaho na sila.
Nagkatinginan pa kami ni Eden. Nagulat pa kami ng kapatid ko nang biglang tumunog ang bomba. Tumaas na pala ang hawakan nito. Dumikit na sa katawan ng poso. Hindi na ito gumagalaw mag-isa. Wala na rin ang malakas na tubig na lumalabas sa poso. Bago pa may dumating na mga tao ay nagsimula na kami ni Eden na itulak ang kariton namin. Habang kami ay papauwi, nagtatanungan pa rin kaming dalawa kung sino pa sila. Pero sinabi ko sa kapatid ko na sa amin na lang kung ano ang nakita namin. Hindi namin ikikwento sa iba, baka kasi hindi kami paniwalaan. Naisip ko rin ang daan na pinuntahan nila ay walang kalsada. Papunta yun sa gubat. Kaya naisip ko na hindi sila mga tao. Maya-maya po ay nakita naming dumarating ang tatay namin. Sinusundo talaga niya kami kapag pauwi na kasi mahirap itulak ang kariton. Mabigat dahil puno na ng laman ang lalagyan. Sir Jupiter, minsan nag-iigib pa rin kami ni Eden ng ganoong oras baka kasi makita namin uli sila. Pero hindi na po iyon nangyari. Pinalitan na rin po ang poso namin kasi tuluyan na itong nasira. Bata pa po kami nang mangyari yun. Pero ngayon may pamilya na po ako. Ang kapatid ko naman ay may asawa na rin at nasa bayan na sila nakatira. May linya na po kami ng tubig at kuryente. Wala na rin ang poso na iniigiban namin dati dahil tinayuan na po ng bahay ng may-ari ng lupa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Marami pong salamat. Magandang gabi, Sir Jupiter. Ako po pala si Jog. Itong ikikwento ko ay nangyari noong ako ay 12 anyos pa lang. 36 na ako ngayon. Ang kwento ko pong ito ay para sa kaibigan ko, Sir Jupiter. Mag-aalas 5 na at nagsimula ng pumatak ang ulan. Nasa kubo ako noon sa may manggahan ni Lolo Pio, pinsan ng lolo ko. Matandang binata po siya. Doon ako palaging nagpapalipas oras dahil masarap ang simoy ng hangin. Habang naroon ako, ay biglang dumating si Ronald, ang kababata ko. Inakbayan niya ako pagkatapos ay binulungan na mag-ghost hunting daw kami sa may paaralan namin. Tumanggi ako kasi matatakutin ako. Inisip ko rin na baka pagtripan lang ako at iwanan sa eskwelahan. Bigla ko rin naisip na baka maiwan ang kaluluwa ko sa lugar dahil may nalaman akong may nangyaring ganoon nang maglaro din ng ghost hunting. Kailangan daw sunduin ang kaluluwa gamit ang damit na sinuot nang siya ay mawala. Dahil sa haka-haka na iyon, naging ganoon na ang paniniwala dito sa amin, Sir Jupiter. Matapos ko siyang tanggihan dahil tumayo na ako para umuwi, pero pinigilan niya ako. Ang sabi niya, kasama naman daw namin si Elsa. Alam niyang crush na crush ko si Elsa, Sir Jupiter. Ang sabi pa niya, mapapansin daw ako nito kapag sumama ako dahil ipagpa-partner niya raw kami. Dahil doon, Sir Jupiter, ay pumayag na ako.
aaminin kong kinikilig ako sa kalokohan ng kaibigan ko. Dahil laro lang naman ito, at malay ko ba kung talagang may multo kaming makukuha. Inisip kong hindi naman siguro ito mapanganib. Kahit umuulan nang dumating ang hapon ay pumunta kami sa eskwelahan. Sa bakod kami dumaan sa may likod ng eskwelahan, kung saan mapuno at matalahib. Tumalon kami doon at nag-trespass. Naroon din sa lugar na yon ang incinerator at tambakan ng mga basura na naipunan na ng tubig ulan. Hindi naman ganon kataas ang bakod, kaya madali kaming nakaakyat. Habang patalon-talon kaming dalawa ni Ronald sa mga tambak ng basura, nagtanong siya kung naaalala ko pa raw ba yung batang nalunod sa may basurahan noon. Ewan ko, pero dahil sa sinabi niya, ay kinilabutan ako. Binilisan ko ang pagtakbo at pagtalon sa bakod. Inunahan ko siya sa may covered walk papuntang main building. Narinig ko na lang ang malulutong niyang pagtawa at sinabing nagbibiro lang naman daw siya. Kinantsawan pa niya akong napakaduwag daw. Sinuntok ko ang balikat niya nang maabutan ako sa covered walk. Pinagtawanan lang niya ako ulit at saka inakbayan. Hinatak na niya ako papunta sa main building. Mula sa dinaanan namin, una naming madadaanan ang laboratory. Habang naglalakad kami ay nagsalita na naman siya. Tinanong niya ako kung alam ko raw bang may babaeng umiiyak sa laboratory. Siniko ko siya sa tadyang at tiningnan ng masama habang umaaray sa sakit. Hindi ako naawa sa kanya. Naiinis na ako sa pananakot niya pero tatawa-tawa lang siya. Katabi lang ng laboratory ang faculty room. Nasa mahabang hallway kasi ang mga yun. Sa kaliwang bahagi ay ang library. Sa bandang kanan naman ang laboratory at faculty. Sa dulo, pagkaliko, pakaliwa, ay papunta naman sa library. Diretso yun hanggang sa clinic, tapos may hallway sa kanan, papunta sa main building. Paliko kami papuntang main building nang makarinig kami ng kaluskos mula sa faculty. Kaya walang habas kaming tumakbo. Maya-maya ay napansin namin na papunta na pala kami sa second floor ng main building. Tumigil lang kami sa pagtakbo nang makarating kami sa second floor. Nakahawak ako sa tagiliran ko kasi sumasakit na ito dahil sa pagod. Umaambon na nang tingnan ko ang paligid. Magtatakip silim na rin ng oras na yun. Nang umayos na ang paghinga ko ay inaya ko si Ronald na umuwi na. Ayaw ko nang ituloy ang ghost hunting. Saka alam ko na pinagtitripan niya lang ako kasi wala naman si Elsa. Nakatanaw si Ronald sa kalangitan tapos sabi niya, kapag umuulan at nag-aagaw ng liwanag at dilim, lumalabas daw ang mga kaluluwa. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi niya kaya hinablot ko na ang braso niya at hinila siyang pababa ng hagdan. Pagkatapak namin sa pangalawang baitang pababa ng hagdan, ay nakarinig kami ng umiiyak na babae. Ang iyak niya ay papalapit sa kinaroroonan namin. Hindi na namin hinintay pa ang susunod na mangyayari, Sir Jupiter. Tumakbo na kami pababa ng main building. Nauna na ako sa ibaba at hindi ko namalayan na nasa basurahan na pala ako. Lumingon ako para tingnan si Ronald kung nasaan na, pero wala siya sa likuran ko. Hindi siya sumunod sa akin.
Nag-alangan akong bumalik kasi iniisip kong baka pinagtitripan lang talaga niya ako. Pero matapos kong hintayin siya ng ilang minuto, ay nagpasya akong bumalik. Pagkarating ko sa main building, nangilabot ako nang may makita akong nagpuprosesyon sa kabilang parte ng baseball field namin. Hindi ako makagalaw dahil sa takot. Nakatuon lang ang mga mata ko sa mga nagpuprosesyon. Sa harap ng mga nagpuprosesyon ay may lalaking nakaputing damit at may hawak na parang litrato. Mga babaeng nakabelo ng itim naman ang nakasunod sa kanya. 4 na linyang tig-3 na magkakasunod ang hanay nila. Tapos ang mga nakadamit ng puti naman na mga bata ang nasa likuran ng mga nakabelo. Ramdam ko ang butil-butil kong pawis na nalalaglag mula sa noo ko. Tumatambol ang puso ko dahil sa kaba at takot. Yung prosesyon ay papunta na sa kinaroroonan ko. Habang papalapit sila ay dinig na dinig ko ang kanilang mga panaghoy. Mas lalo akong binalot ng takot. Naistatwa ako. Nang malapit na sila sa akin, ay sinubukan kong huwag tumitig sa kanila. Ganun kasi ang bilin ng matatanda sa amin, huwag makipagtitigan sa mga hindi kilalang nilalang kasi isasama ka raw nila. Sinubukan kong ibaling sa iba ang paningin ko kasi ramdam kong nakatitig sila sa akin. Maya-maya ay huminto rin ang kanilang panaghoy. Maya-maya ay tiningnan ko sila para malaman kung tama ang hinala ko. At tama nga ako, nakatitig sila sa akin at marahang lumapit ang isa sa mga nakabelo. Pumikit ako ng mariin. Sinimulan kong dasalin ang ama namin. Nanginginig na ang tuhod ko, pati ang mga kamay ko. Kaunti na lang ay babagsak na ang katawan ko sa sobrang takot at nerbiyos. Hindi pa rin ako nagmumulat pero ramdam ko ang presensya ng nakabelo sa harapan ko. Hindi ko na napigilan at sinabi kong huwag niya akong sasaktan. Tapos, sumagot siya kung bakit daw niya ako sasaktan at kung ano daw ang ginagawa ko sa paaralan ng ganong oras. Nagmulat ako ng mga mata, saka ko lang nakilala na si Lola Dilay ko pala yun, nanay ni Papa. Napayakap agad ako sa kanya at umiyak ng umiyak. Naiihina ako sa takot pero pinipigilan ko lang. Akala ko talaga mga multo sila kanina. Pinakalma muna ako ni Lola tapos lumapit na rin yung iba sa akin. Tinatanong nila ako kung anong ginagawa ko sa eskwelahan ng ganoong oras. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Pero ako pala ang magugulat, Sir Jupiter, kasi imposible raw nakasama ko si Ronald. Kasi kahapon pa raw ito nawawala. Nalunod daw ito sa ilog. Hindi pa raw lumilitaw ang katawan nito. Kaya sila nagpuprosesyon para tawagin ang kaluluwa nito para ito mismo ang magpalitaw sa nawawala niyang katawan. Kaya nililibot nila sa lugar ang kanyang larawan para makatulong sa paghahanap. Iginigiit ko talaga sa lola ko na buhay si Ronald at kasama ko lang. Tinatawag ko pa nga si Ronald at sinasabihang lumabas na pero wala. Walang Ronald na lumabas sa paligid. Kaya nalilito talaga ako at nagsimula ng umiyak at matakot.
Imposible talaga. Nagpatuloy na uli ang mga kasama ni Lola na magtawag sa espiritu ni Ronald habang ako ay sinamahan na ni Lolang umuwi. Kinagabihan nilagnat po ako, Sir Jupiter. Kapag nakakaidlip ay si Ronald ang napapanaginipan ko, kaya napapabalikos ako ng bangon. Umiiyak ako kay Lola na nagbabantay sa akin. Sinasabi ko na ayaw kong matulog kasi kukunin ako ni Ronald. Sabi naman ni Lola, hindi raw magagawa yun ni Ronald. Siguro daw ay gusto lang nitong magpaalam sa akin dahil ako ang malapit nitong kaibigan. Naaalala ko ang nangyari. Nang minsan na inaya ako ni Ronald na maligo sa ilog, pero hindi ako pinayagan ni Lolo Pio kasi mukhang uulan ng malakas. Akala namin ay umuwi na si Ronald noon, pero pumunta pa rin pala talaga siya sa ilog para maligo. Biglang bumuhos na ang malakas na ulan. Muli akong napayakap habang umiiyak kay Lola Dilay hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Kinabukasan, natagpuan na raw ang bangkay ni Ronald. Nang ibalita sa akin yun ni Lola, ay naalala ko ang sinabi sa akin ni Ronald nung nasa second floor kami na malakas ang mga kaluluwa tuwing umuulan, lalo na kapag takip silim. Siguro noong malakas ang kaluluwa niya ay gusto niya talaga akong makasama. Nangungulit pa rin siya kahit nasa kabilang buhay na. Kaibigan ko pa rin siya kahit wala na siya. Iniisip ko na nandyan lang siya parati upang ipagdasal ako at suportahan ako. Na hindi ko dapat sisihin ang sarili ko nang hindi siya nasamahan noong inaya niya akong maligo sa ilog. Gusto kong isipin na yun ang gusto niyang iparating kung bakit siya nagpapakita at nagparamdam sa akin sa huling pagkakataon. Kasi simula noong natagpuan na ang bangkay niya, ay hindi ko na siya napapanaginipan. Siguro ay umakyat na siya sa langit dahil natagpuan na ang kanyang katawan. Pagtawag sa kaluluwa. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Thelma. Ang ikikwento ko po sa inyo ay tungkol sa karanasan namin ng matalik kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Annie. Nangyari po ito noong nag-aaral pa lang kami sa college. Magkasama po kami sa isang boarding house para mag-bed space dahil malayo ang bahay namin sa school. Sinubukan din namin na mangupahan para maging independent. Mula po high school, ay magkaibigan na kami ni Annie. Maganda po talaga ang kaibigan ko at mistisa. Ligawin po siya sa school namin at binansagan na nga siyang campus crush. Kapag nomination sa classroom namin para sa class officers, wala nang botohan para sa muse dahil tiyak bago pa umpisahan ang botohan, nandun na kaagad ang pangalan niya sa muse. Third year high school na po kami noon na magkaroon kami ng kaklaseng transferee. Ang pangalan ay si Dave.
Sa dami ng nanliligaw kay Annie, ay masasabi kong mapili siya dahil wala pa siyang sinasagot sa mga ito. Hindi rin siya nagkikwento sa akin tungkol sa mga crush niya o tipo ng lalaki. Subsub po kasi sa pag-aaral si Annie at pagkatapos naman ng eskwela ay nagtatrabaho siya sa karinderya sa tapat ng aming boarding house. Breadwinner po si Annie, kaya mas iniisip niya ang pamilya kaysa mga manliligaw. Wala na po siyang tatay. Ang nanay naman niya ay isang labandera. May 4 pa siyang mga kapatid na nagsisipag-aral ang iba. Panganay po kasi siya, Sir Jupiter. Pero nang dumating si Dave sa aming klase, nagsimula nang magkwento si Annie sa akin. Crush niya raw ang bago naming kaklase. Doon ko nalaman kung paano kiligin ang isang campus crush. Dahil minsan lang kiligin ang best friend ko, Sir Jupiter, sinunggaban ko na ang pagkakataong ito. Tinulungan ko siyang maging close kay Dave. Una muna akong nakipagkaibigan sa kaklase namin. Naging close kami, Dave. Hindi ako nahirapan na paglapitin sila dahil nalaman kong may gusto rin pala si Dave kay Annie. Nashock po ako, Sir Jupiter, nang malaman kong mayaman pala si Dave. Nakikilala raw niya si Annie nang minsang masira ang motor niya sa tapat ng karinderya. Galing daw siya noon sa racing kasama ang ilang mga kaibigan. Kumain pa raw sila sa karinderya kahit hindi siya kumakain sa ganoong lugar. Gusto raw kasi niyang makilala si Annie. Sa kakastok daw niya sa kaibigan ko, nalaman niya kung saan ito nag-aaral, kaya nagpasya siyang mag-transfer para mapalapit. Sir Jupiter, mula po nang magkamabutihan ang dalawa, palagi nang nagpupunta si Dave sa boarding house. Kahit for all girls po ang boarding house namin ay pwede namang magpadalaw ng lalaki, basta raw huwag doon matutulog. Yun ang sabi ng landlady. Pero sa paglipas pa po ng buwan, lalong nahulog ang dalawa sa kanilang pag-iibigan. Kumuha po si Dave ng apartment at nag-live-in po sila. Sa malapit lang din po ito sa boarding house dahil ayaw iwanan ni Annie ang trabaho niya sa karinderya. Kahit suportado naman ni Dave ang pangangailangan at gastusin ng pamilya niya. Mayaman po talaga si Dave, Sir Jupiter. 3 po silang magkakapatid at siya ang bunso kaya sunod sa layaw. Pero hindi po alam ng magulang ni Dave na nagli-live-in sila. Araw po ng Sabado, hindi ako umuwi sa amin. Doon po ako nagpalipas ng araw sa apartment nila. Wala po noon si Dave dahil umuwi sa kanila. Ang sabi ni Dave sa amin, busy sa negosyo ang magulang niya, kaya wala ng oras para alamin kung ano raw ang pinaggagawa niya sa buhay. Maya-maya ay may kumakatok sa pinto ng apartment. Nagkatinginan pa kami ni Annie at kinabahan dahil malalakas ang pagkatok na parang gustong magwala. Pinigilan ko si Annie sa tangka nitong pagbukas sa pintuan kaya sinilip muna namin sa bintana kung sino ang kumakatok. Nakita namin ang isang mayamang babae. Mayaman talaga dahil sa suot nito. Nakita rin namin ang nakaparadang mamahaling kotse sa tapat ng apartment. Inisip namin na ito ang nanay ni Dave, kaya binuksan ni Annie ang pinto.
Para pong nasa teleserye ang sumunod na naganap sa loob ng apartment. Nanliit ako mula sa ulo hanggang paa na pagmumura ng nanay ni Dave kay Annie. Sinabihan pa ang kaibigan ko na itigil ang kahibangan sa anak niya dahil hindi raw ito papayag na makatungtong sa pamamahay nila ang isang hampas lupa. Kitang-kita ko kung paanong gumuho ang buhay ni Annie. Wala akong magawa kundi ang samahan lang siya at damayan. May pagkakataong tinatawagan ba niya si Dave pero iba ang sumasagot na parabang hinaharang talaga ang tawag niya. Hanggang isang araw, biglang kumontak si Dave sa kanya. Doon namin nalaman na ikinulong pala ito ng mga magulang sa sariling kwarto. Pero ang sabi ni Dave ay tatakas siya. Nag-set siya ng araw at oras, pati kung saan sila magkikita. Nasa tagpuan kami ni Annie at hinihintay ang pagdating ni Dave. Hanggang maya-maya ay tumatakbo itong palapit sa amin. Dumistansya ako sa kanila, Sir Jupiter, para magkaroon sila ng moment. Mula sa kinaroroonan ko ay tinatanaw ko pa sila habang nag-uusap. Pero may napansin akong kakaiba kay Dave. Para siyang unti-unting lumalabo sa paningin ko. Kinusot ko pa ang mata ko ng aking kamay, saka ko siya tiningnan ulit. Sa pagkakataong iyon, Sir Jupiter, nakita kong wala siyang ulo. Halos hindi ako makahinga sa nakita ko kaya tumalikod ako sa kanila. Maya-maya ay narinig ko na lang si Annie na sumisigaw. Nagagalit siya kay Dave. Nang ibalik ko ang tingin sa kanila, nakita kong itinataboy na ni Annie si Dave palayo. Hindi ko alam kung ano ang naging usapan nila. Nakita ko na lang na umalis na si Dave. Umiiyak siya. Napaupo naman si Annie habang humahagulgol, pero ang atensyon ko ay na kay Dave. Hindi ko alam kung malikmata lang lahat, pero umalis siyang walang ulo sa paningin ko at naglalakad na nakalutang ang paa sa lupa. Hindi po nakalapat ang paa niya sa lupa, Sir Jupiter. Tumindig ang balahibo ko sa takot. Alam kong may mali. Hindi ko na ito naikwento pa kay Annie hanggang sa umuwi kami. Iyak pa rin siya ng iyak. Sinabi niya na kaya raw nakipagkita si Dave sa kanya ay para magpaalam. Sir Jupiter, 4 na araw nang umiiyak si Annie at kitang-kita ko kung paanong gumuho ang mundo niya. Nagmamahalan silang dalawa pero magulang ang siyang humahadlang. Ayaw po ng magulang ni Dave kay Annie dahil mahirap lang ito. Hindi ko alam kung paano tutulungan ng kaibigan ko na makamove on ng mga oras na yon. Kaya nung sinabi niya sa akin na puntahan daw namin si Dave sa bahay nila kasi sobrang miss na niya, hindi ko alam kung bakit ako pumayag. May kung anong nagtulak sa akin na gusto ko ring puntahan si Dave at kumustahin. Subdivision po ang tinitirahan nila Dave at mahigpit ang gwardiya doon. Kapag may bisita na walang schedule ang pagpunta, ay itinatawag muna ito sa bahay ng pupuntahan para ipaalam. Pero ng oras na yun, hindi na po kami tumuloy sa bahay ni na Dave dahil sinabi ng gwardiya na walang tao roon. Nasa chapel daw po ang lahat. Sinabi ng gwardiya kung saan ang chapel. Sa pagmamadali namin ay hindi na namin napakinggan ang sinasabi ng gwardiya
Ang nasa isip kasi ni Annie ay baka ikakasal na sa iba ang mahal niya. Pero nang dumating po kami sa chapel, hindi kasal, kundi burol ang naroon. Malaking tarpaulin ang nasa labas at picture ni Dave ang naroon. Pareho kaming nagulantang. Bumalik sa akin ang sandaling nakita ko si Dave na walang ulo. Ang petsa na nakalagay sa tarpaulin ay ang petsa na pagkikita nila ni Annie. Kinausap ko ang isang babae na papasok sa chapel. Tinanong ko kung ano ang ikinamatay ni Dave. Sinabi nito na naaksidente raw sa motor dahil tinatakasan ang mga humahabol sa kanya noong gabi. Sinabi ng Ali na pinahabol daw si Dave ng magulang niya dahil makikipagkita raw sa babae. Sa pagmamadali ni Dave, sumalpok ang motor niya sa barrier ng kalsada dahil iniwasan ang isang truck, pero tumalsik siya sa motor at pumailalim sa truck. Sir Jupiter, noong araw na yun, kahit pagmamakaawa namin sa nanay ni Dave na makita lang sana ito sa huling pagkakataon, ay hindi kami pinayagan. Sinisi pa si Annie dahil sa pagkamatay ni Dave. Ilang taon din bago naka-move on ang kaibigan ko. Saksi ako sa lahat ng paghihirap niya. Ilang beses din po siyang nagtangkang magpakamatay. Mabuti na lang at lagi siyang naisasalba. Sa ngayon po, Sir Jupiter, may pamilya na ako. 35 years old na po ako. Kami pa rin ni Annie ang mag-best friend. Magkasama kaming nagtatrabaho sa isang bangko. Pero hanggang ngayon po, single pa rin si Annie. Kapag nagpupunta ako sa bahay nila, nakikita ko pa rin sa kwarto niya ang malaking larawan ni Dave. Ang sabi niya, si Dave na lang ang para sa kanya at naghihintay lang siya na sunduin nito. Sa tuwing naiisip ko po ito, Sir Jupiter, kinukurot pa rin ang puso ko. Pero alam kong masaya na si Annie. Naka-move on na siya sa pagkawala ni Dave. Ayaw po pala niyang isulat ang story niya, pero binigyan niya ako ng permiso. Ako na lang daw ang magsulat at makikinig na lang siya. Marami pong salamat sa pagpili ng kwento ni Annie. Magandang araw. Kayo ba ay mahilig sa mountain climbing? O kaya ay may karanasan ng umakyat ng bundok kasama ang mga kaibigan o kamag-anak? Ang unang kwento natin ngayon ay tungkol sa karanasan ni Miguel nang siya ay umakyat sa bundok ng Mount Romulo sa Laguna kasama ang mga kaibigan. Bagamat sanay na siya sa ganitong gawain, hindi pa rin siya nakaligtas sa pagpaparamdam ng nilalang sa bundok na kanilang inakyat. Pero sa kanyang karanasan, ipinakita rito na hindi pala lahat ng nilalang ay masama. Meron ding mabuti na ililigtas tayo sa kapahamakan. Sa pag-akyat nila ng bundok, ay doon sinubok ang tapang ni Red. Magandang araw, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Red. I'm 40 years old at sa tinagal ko na sa mundong ito ay inaamin ko pong maagang nabuksan ang third eye ko. Since bata pa ako,
I've been seeing things that before I really can't explain. Anyway, i-share ko lang po ang isa sa mga kwento sa buhay ko na nagpakaba sa akin. Sa tagal ko na pong nakasanayang makakita ng di normal, ay hindi na ako natatakot. Nasanay na rin ako na kasama ito sa pang-araw-araw kong buhay. Mahilig po akong umakyat ng bundok kasama ang mga kaibigan at kaopisina ko. This time, our destination was Mount Fami or Mount Romulo sa Laguna. Kasama ang mga kaopisina at ang girlfriend ko. Sabado ito ng mga 2:00 ng hapon nang makarating kami sa bundok. Bumili na kami ng mga kakailanganin namin sa tindahan na malapit sa paanan ng bundok. Bumili rin kami ng alak at sigarilyo. Sanay na kami sa pag-akyat at pag-alalay sa mga rookie naming kasama. Ganun talaga kami pag nag-aaya ng mga first-timers, maalaga. Ayaw kasi namin na hindi sila maging komportable dahil baka hindi maging maganda ang karanasan nila sa unang pag-akyat at baka hindi na maulit. 3 ang sumama sa amin na baguhan at 6 kaming mga kung tatawagin ay mga vets na. Nakarating kami sa campsite ng mga 5 p.m. or 6 p.m. na. Normally, nakakarating kami sa campsite ng 2 oras kapag kami lang. Pero dahil may kasama kaming mga baguhan, maya-maya ang aming pahinga, kaya tumagal ang aming paglalakad. Matapos naming ayusin ang mga tent ay naghahanda na ang ilan sa amin ng kakainin. Nag-ayos na ang mga kababaihan sa amin ng pupwestuhan para sa kainan at inuman na rin. Matapos kumain at kwentuhan, ay nagumpisa na kaming mag-inuman. Nabwisit ako dahil nakakaisang bote pa lang kami ng alak, ay naubusan kami ng chaser. Ako naman ang naatasan na kumuha ng tubig sa water source na di naman kalayuan. Sinuot ko ang headlamp at kinuha ang 2 walang laman na plastic bottle para punuin. Siguro mga nakaka-20 meters pa lang ako sa paglalakad, ay may naririnig na akong umiiyak sa gawing kanan ko. Tiningnan ko kung saan nagmumula ang iyak na yun. Medyo madilim, madamo at mapuno ang paligid. Kaya hindi ko na lang ito pinansin kasi sanay naman na ako sa mga ganoong kakatuwang bagay. Maya-maya, ang narinig kong umiiyak ay tinawag ako. Ang ipinagtataka ko pa ay tunay kong pangalan ang binanggit niya. Alam kong hindi tao ang tumatawag sa akin dahil ang lahat ng mga kasamahan ko sa pag-akyat ay Red ang tawag sa akin. Naglakad lang ako ng normal papunta sa kuhaan ng tubig. Maya-maya, ang boses ng umiiyak ay parang lumalapit na. Hinayaan ko lang ito at hindi ko pinahalata na naririnig ko siya. Lumuhod ako para kumuha ng tubig sa isang tubo na nakasabit sa isang puno. Galing pa sa itaas ng bundok ang tubig, kaya malamig ito at napakalinaw. Maya-maya ay mas malapit na sa kinaroroonan ko ang boses ng umiiyak at parang galit na ito. Kakaiba na ang pag-iyak niya. May halo ng galit. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko. Napakalinaw sa aking pandinig. Siguro ang layo ko sa campsite namin ay mga nasa 60 to 80 meters na. Nang mapuno ko ang huling bote, ay biglang namatay ang headlamp ko. Napakadilim ng lugar, Sir Jupiter. Hindi ko na makita ang aking kamay kahit inilagay ito sa tapat ng mukha ko. Nang subukan kong ayusin ang headlamp, hindi ko na narinig ang umiiyak na boses. Tumigil na ito. Pero may naramdaman akong hangin na parang may humihinga ng malakas sa kanang bahagi ng mukha ko.
ramdam na ramdam ko na may entity sa aking tabi. Ramdam ko rin na binabangga niya ako, kaya pilit kong umusod pakaliwa para iwasan siya. Pero dahil may bitbit akong 2 bote at madilim pa ang lugar, kaya ang ginawa ko ay umupo na lang habang inaayos ang headlamp. Sumigaw na ako sa mga kasama ko para humingi ng tulong dahil feeling ko ay tinutuhod na ako sa kaliwa ko habang nakaupo. Pero hindi ako nagpatalo. Tinukod ko ang kaliwang kamay ko at hinayaan na itulak niya ako. Maya-maya pa ay dumating na ang 2 sa mga kasama kong vets. Nakita nila ako at sinabi na may ilaw naman daw ang headlamp ko. Bakit ko raw sinabi na nakapatay ito? Nang dumating sila, Sir Jupiter, nakita ko ngang nakailaw ang dala kong headlight. Kaya sobrang nagtataka ako kung bakit sobrang dilim ng paligid nang ako ay mag-isa. Tumayo na ako at sinabi kong talagang nawala ang ilaw ko. Nagtawanan na lang kami at pagkatapos ay umalis na. Di ko na ikinuwento sa mga kasama ko ang nangyari sa akin, pero ikinuwento ko ito sa girlfriend ko noong nagising kami kinaumagahan. Natakot ang girlfriend ko lalo na nang sinabi kong babalikan ko ang kuhaan ng tubig para kumuha ng babaunin namin pagbaba ng bundok. Pagdating ko sa lugar na yun, ay magkahalong takot at pagkamangha ang naramdaman ko. Naisip ko kung gaano ako katapang. Pagdating ko sa water source na yun, nakita ko sa gawing kaliwa nun, mga ilang hakbang na lang, ay isang malalim na bangin pala ang naroroon. Ikalalaglag ko kung nagpaubaya ako sa takot noong gabi na mangyari iyon. Naisip ko na kung tumakbo ako dahil sa naramdaman ko sa multo o masamang elemento na yun, ay tiyak hindi na ako nakapag-send ng story ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po. Ang susunod na kwentong babasahin natin ay ipinadala ni Buddy. Naranasan niyang maligaw kasama ang kapwa niya Kafgu. Kasalukuyan nilang nililibot ang bundok ng paglaruan sila ng kakaibang nilalang na naninirahan doon. Ang ilan siguro sa atin ay naranasan ng maligaw sa bundok. Ano ba ang inyong ginawa para mahanap ang tamang daan? Katulad din kaya ng ginawa ni na Buddy? Pakinggan na natin ang kwento ni Buddy. Magandang araw, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Buddy. Silent listener niyo po ako at nais ko lang po sanang ibahagi ang aking naranasang kababalaghan noong ako ay isang Kafgu taong 2014. Nang makapasok ako sa serbisyo ay normal naman ang lahat at hindi rin ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Hanggang sa ako at mga kasama ko na ang nakaranas ng pagpaparamdam ng mga nilalang sa bundok. Nag-uusap kami ng mga kasamahan ko habang nagpapatrol sa aming nasasakupang lugar. Hindi namin namalayan na napalayo na kami at hindi na namin makontak ang patrol base namin. Kaya medyo nabahala na kami. Hindi na namin mahanap ang daan pabalik at wala ni katiting na signal para makakontak. Paikot-ikot lang kami sa bundok hanggang sa may napansin na kaming mga nakamasid sa amin. Nagtatanungan na kami dahil hindi tao ang mga yun, Sir Jupiter. Nakita na ng iba kong kasamahan ang mga yun dati pa noong sila ang nagpapatrol sa bundok. Kaya lalo kaming kinabahan
At sabi ng isa kong kabady na matagal na sa lugar ang mga nilalang na yun. Nakursundahan kami ng mga taong lumot kung tawagin nila. Nagtagal kami ng halos kalahating araw sa loob ng kabundukan hanggang sa nakaisip ang isa sa amin ng paraan. Kumuha siya ng bala mula sa kanyang magasin at inalis ang pulbura nito. Pagkatapos ay sinunog niya ito dahil ang paniniwala daw ng mga matatanda na nakakataboy daw ng masamang elemento ang pulbura kapag sinindihan. Saad pa ng kasamahan namin na wala naman daw mawawala kung susubukan. Naniwala na rin kami, Sir Jupiter, dahil matapos niyang sindihan ang pulbura, ay nahanap na namin ang daan pabalik at nagpapasalamat ako dahil nakabalik kami ng kumpleto at ligtas. Ang huling kwentong babasahin natin ay pinadala ng isang lalaking itago na lang natin sa pangalang The Boy. Magandang gabi sa buong team ng Sityo Bangungot. Naintriga ako sa inyong YouTube channel, kaya bago lang po ako dito. Kakasimula ko lang makinig sa inyo at gusto ko ring magbahagi ng aking mga karanasan. Isa akong cameraman sa isang TV network. Tumigil lang ako at lumagay na sa tahimik dahil bugbog sarado na ako sa mga katatakutan. Ako ang na-assign sa paranormal team. Nagbi-business na kami ngayon ng misis ko. Itong ikikwento ko sa inyo ay karanasan ko noong nagpunta kami ng Capiz. May nagtip kasi sa amin na mayroon daw aswang na gumagambala doon. Naaalala ko pa kung gaano ka-excited ang mukha ng aming newscaster. Tawagin na lang natin siyang Erwin. Very enthusiastic siya, Sir Jupiter, kasi bagong istorya na maa-unfold sa national television. Kami naman, syempre, susunod lang kasi yun ang trabaho namin. May isang araw kaming preparation, then nauna na kaming lumipad sa Capiz ng researchers, writers at shooting team. Ako naman, kuha ng take. Kada kibot namin talagang kinukuhanan ko, kaya naka-on lagi yung camera ko. Nang makalapag na ang eroplano na sinakyan namin, sumakay na naman kami ng van at 8 oras na biyahe papunta sa bundok na sinasabi nilang may naninirahang aswang. Mag-aalas 4 na ng hapon nang makarating kami sa mismong lugar. Naka-on or take naman yung camera ko para sa raw footage. Kuha lang ako ng kuha ng mga shots. Sinalubong kami ng kapitan ng barangay. May mangilan-ngilan ding mga taong naroon. Natuon naman ang pansin ko sa mga bahay at sa hindi kalayuan ay may bundok. Tapos mayroon ding dagat sa paanan nito. Lahat yun, kinuhanan ko ng video. Payapa naman ang ambience ng lugar, pero may naramdaman akong katiting na aurang parang ayaw kami sa lugar na yun. Sinabi ko yun sa head cameraman namin, si Kuya Servio, ngunit pati siya'y nakakaramdam din daw ng ganoong aura. Tumingin ako sa paligid. Wala naman akong nakitang kakaiba, maliban sa isang batang walang saplot at nagpi-finger suck. Kinawayan ko siya at ngumiti, pero nagtago siya sa likod ng nanay niya na naroon din pala. Nginitian ko yung babae, pero ngumisi lang siya sa akin. Kinilabutan ako sa inasta ng babae. Muntik pa akong mapasigaw sa nerbiyos at gulat
nang hilain ako ni Kuya Sergio papalayo. Sumunod kami sa mga kasama namin. Habang naglalakad, binulungan ako ni Kuya na huwag akong makipagtitigan. Pinanlamigan naman ako sa sinabi niya. Natitempt talaga akong lumingon pero pinipigilan ko hanggang sa hindi ko na talaga napigilan. Paglingon ko, gusto ko na talagang tumakbo. Isang di pa na lang ang layo sa amin ng babae. Hindi ko alam na sumunod siya. Ngumisi siya sa akin. Nagmadali naman akong naglakad palayo. Sinabi ko kay Kuya Sergio, kaya sabi niya, kapag nakapagpahinga na ako, maligo raw ako sa asin at sunugin yung damit ko. Mapamahiin talaga si Kuya Sergio. Marami na siyang alam sa mga cleansing at purifying dahil sa linya ng team namin. Sinunod ko naman agad ang sinabi niya, Sir Jupiter. Naligo ako sa asin. Talagang ikiniskis ko ng very hard. Tapos sinunog ko lahat ng damit na suot ko bago maligo. Kahit nang hihinayang ako sa Levi's kong gamit, kaysa naman masundan ang amoy ko, mas nakakatakot yun. Nag-set up na kami ng mga gamit. Maganda yung timing kasi madilim na. Ito na yung time na mag-draw sila ng kuha. Ipinapaliwanag din ng mga writers at researchers yung mga gagawin at mga questions na kailangang sagutin ng mga residente. Kami naman ng mga kasama ko ay tinitingnan ang mga angles at pwesto ng mga kamera. Nag-set up pa kami ng time-lapse cameras na nakatutok sa may bundok. Natapos kaming mag-set up mga 8:30 p.m. at nagaya na silang kumain. Tapos nang hingi si Kuya Sergio ng kalamansi. Inusyoso ko siya. Sabi ko'y sure siyang magbabago yung karne dahil sa kalamansi. Adobong baboy at tinolang manok kasi ang hinihanda nila sa amin. May nilagang gulay din at mga prutas. Biniro ko rin siya na huwag kakain ng itim na pagkain. Tumawa lang si Kuya Sergio sa mga biro ko. Binigyan naman siya ni Kap ng kalamansi. Inabutan niya rin ako ng 3 piraso. Buti na lang, hindi pa ako nakakasubo ng pagkain. Binulungan pa ako ni Kuya ng better safe than sorry. Umupo na kami at nakihalubilo sa mga kasama. Pinigaan ko ng kalamansi ang ulam ko, Sir Jupiter. Buti na lang, hindi nagbago ang ulam. Adobo pa rin at tinola. Maasim na nga lang dahil sa kalamansi, pero masarap pa rin naman. Nang makakain na, naghanda na ang lahat para matulog. Sinilip muna namin yung mga kamera sa labas, pero lahat kami ay nagulantang. Yung mga video recorders namin, nabuwal lahat. Isa-isa naming tinitingnan yung mga kamera. 3 ang nasira. Yung mga naka-timelapse na nakatutok sa may bundok, buti na lang, hindi nasira yung memory card. Ipinasok na namin sa loob lahat ng mga gamit. Inaayos namin yung mga natirang kamera. Sinicheck kung may iba pang sira maliban sa mga galos. Itinawag naman agad ni Kuya Sergio sa head office yung nangyari at magpapadala ng backup at rescue. Hindi naman mapakali yung mga researchers namin kahit sila'y nakakaramdam na rin ng hindi tama. Nakikibusisi rin sila sa mga gamit namin. Kahit sinakap at mga kasama niya sa bahay ay walang sawang nagbibigay ng kape at biskwit para sa amin. Sinek ni Kuya Sergio yung mga footage galing sa 3 nasirang camera recorders, yung naka-timelapse. Tinawag niya yung head ng mga researchers tapos sunod-sunod na silang nagkakagulo sa isang sulok. Kahit hindi pa kami tapos maglinis at mag-check ng mga kamera ay nakiusyoso na rin kami sa kung ano ang nasa video. Nakisiksik talaga ako para makita ko ng malinaw yung video, Sir Jupiter. Sa video, may nakitang malaking anino ng ibon na lumilipad mula sa bundok
Tapos umikot-ikot sa itaas ng bahay ni Kap. Habang inaalala ko yung part na to, kinikilabutan talaga ako. Pakiramdam ko nga ay alam nila na kinikwento ko ito sa inyo. Wala naman kaming naririnig noong mga oras na kumakain kami na pumapagaspas o talagang hindi lang namin napansin kasi maingay kami at nagkakwentuhan. Pagkatapos ikutan ng ibon ang lugar, nakita naming bumalik na ito sa bundok. Tapos bigla na lang bumagsak yung camera at nawala na yung recording. Lahat pa kami ay nagulat sa tunog ng paglagapak ng kamera. Tuliro kaming lahat, kahit si Kap ay nagulat din, kaya nagkayayaan kaming magsanto rosaryo. Habang nagro-rosary kami, syempre, mas solemn na yung atmosphere. Hindi na kami masyadong maingay. Taimtim talaga kaming nagdarasal nang marinig namin yung mga alulong ng mga aso sa harap ng bahay. Pagkatapos ng mahabang alulong, sumunod yung malalakas na pagaspas sa taas ng bahay. Sumilip kaming lahat sa may bintana pero pinalayo kami ni Kap. Tapos inutusan niya na kumuha ng asin at bawang yung mga kasama niya na agad namang sumunod. Inutusan naman kami ni Kap na maupo at magkumpol sa sahig upang ipagpatuloy ang pagdarasal. Sabi pa ni Kap, iniistorbo lang ng nilalang ang taimtim naming pagdarasal para takutin kami. Dapat ipagpatuloy lang daw namin. Kaya nagpatuloy kami sa pagrorosaryo. Mabibilis ang pagkilos ng mga kasama ni Kap. Nilalagyan nila ng mga asin at bawang sa lahat ng bintana at sa may pinto, pati na sa lahat ng sulok ng bahay. Napapatingin talaga ako sa mga galawan nila, Sir Jupiter. Hindi rin ako mapakali. Nararamdaman ko na naman yung aura na ayaw kami sa lugar na yun. Bungalow lang ang bahay ni Kap. Nakabubeda pa pero rinig na rinig yung mga alulong at pagaspas sa labas ng bahay. Sa kalagitnaan ng aming pagdarasal, nakarinig kami ng boses ng babae. Sabi niya'y burahin daw namin ang mga nakuhanan ng videos. Paulit-ulit na yun ang sinasabi niya sa labas ng bahay. Palipat-lipat ng pwesto at mabilis ang kilos nito. Pati yung pagaspas, mabilis na umiikot sa bahay. Nagtitilian na ang mga kasama namin sa takot. Nakikita kasi namin yung anino ng malaking ibon sa bintana. Umiikot lang sa bahay at sobrang bilis. Hindi namin maintindihan kung anong sinasabi niyang burahin namin. Tapos sabi ni Kuya Sergio, baka yung footage na nakuha sa bundok. Kaya kinuha niya yung laptop kung nasaan yung video. Kahit na masakit para sa amin, kasi napakalaking ebidensya na sana nun sa paranormal activity, pero wala kaming magagawa. Better safe than sorry talaga. Tinanggal na agad niya yung mga memory card pati yung dalawa pa. Dinikdik, dinurog niya talaga yung mga memory cards. Akala namin tapos na kasi nasira na nga yung mga memory cards. Pero isang malakas na kalabog sa bubong ang gumulat sa aming kamalayan. Humiwalay talaga yung kaluluwa ko sa lakas ng kalabog na yun. Pakiramdam ko'y magigiba na yung bahay. Nakaririnding ingit ng yero ang sumunod na narinig namin. Tinatakpan na namin ang mga tainga naming lahat. Tumayo naman si Kuya Sergio. Pinagmumura at pinagbabantaan niya yung nilalang sa bubong. Sabi niya'y kilala namin siya at susunugin siya ng buhay kapag nakaperwisyo pa. Isang himala at tumigil sa pagkuskus ng yero yung nilalang. Tapos isang malakas na lagabog muli ang narinig namin. Sinundan ng nakaririnding iyak na parang nanggagalaiti. Tapos narinig na lang namin na pagaspas nitong papalayo.
Walang nakatulog ni isa sa amin. Talagang nawindang kaming lahat sa nangyari. Bilang pagpapalipas ng oras, naisip kong i-check yung ibang kuha ng mga kamera. Na-check ko na lahat hanggang sa mapadako ako sa kamera na gamit ko. Yung pinangkukuha ko ng raw videos mula sa biyahe hanggang sa makarating kami sa bahay ni Cap. Habang pinapanood ko yun, nagulat ako kasi hindi ko pala na-turn off noong natapos kong kunan yung bundok at dagat. Tuloy-tuloy lang pala sa pag-record yung camera hanggang sa namatay na lang ito dahil nalobat. Sir Jupiter, nanindig ang mga balahibo ko nang makita ko roon ang video ng bata at nanay niya. Kung sa normal na mga mata, normal na mga tao ang nakikita. Pero sa video, maitim sila. Tao pa rin naman sila, pero maitim. Doon ko rin naalala yung sinasabi ng nilalang na burahin. Hindi na ako nagdalawang isip. Tinanggal ko yung memory card at dinurog gaya ng ginawa ni Kuya Sergio. Nilapitan pa nga niya ako habang ginagawa ko yun. Hinawakan niya ang balikat ko. Ramdam ko ang concern niya at ang assurance na tama ang ginawa ko. Kinabukasan, kinansel na namin ang shoot. Hindi na namin ipinagpatuloy ang pag-document. Ayaw na naming ma-experience ulit yun. Buti na lang, pumayag ang network. Marami naman kaming umalma dahil sa karanasang iyon. Marami pong salamat. Ako po ulit si The Boy, asawa ni The Girl. Nagsasabing, better safe than sorry. God bless at more power.